namutla na ako. Ito, books. Kaya ko to. Finally! Tapos na ang aking paghihirap. And finally, ito na. Registered na ang business ko. Ah! Ako na yung resibo. Mabilis lang siya talaga. Nakaka-taranta lang sa una. Hi everyone! Naasid ako. Hindi talaga ako morning person. Kaya ito ang maintenance natin. It's Tuesday. Time check 7:22 and mag-aayos tayo ngayon ng TIN ID ko. Pupunta tayo ng BIR. And wala pa akong TIN ID hanggang ngayon dahil na-reject siya. Hindi ko alam kung anong problema niya. Kaya ngayon susugod na tayo sa BIR para mas mabilis na yung process. Kasi kailangan na ngayon i-register yung business eh. Naka-register naman tayo. DTI nga lang. Wala pang certificate of registration sa BIR. Kaya this March, yun yung aasikasuhin natin. Ito na talaga legit na business owner na tayo. Yun yung sabi yung tono. Drive-thru muna pala tayo sa McDo dahil gutom na ang asawa ko. Ako hindi muna kasi inaasid ako. We're here. We're here. Hindi na ako mag-video muna sa loob para focus lang ako sa goal. Baka maliit to kasi ako mataranta kapag ang dami ko masyadong ginagawa. So, focus lang. Parking na kami. Update! Namutla na ako. 12:12 na. And hindi pa rin ako tapos. Hindi ko alam kung ano nangyari. Akala ko simple lang yung gagawin ko. Kukuha lang ng TIN. Tas ang bala ko talaga sa ibang araw na ako i-register yung business. Ang bala ko lang talaga ngayon is kukuha ako ng TIN kung ano na nangyari sa loob. Sunod-sunod na yung ganit ko sa loob kung saan ang counter na ako pumila. Super dami ko nang pinagdaanan sa loob ng ilang hours na yon. So, ang nangyari, hindi pala TIN ang kukunin ko ngayon, kundi ipoprocess ko na pala talaga yung business. Hello! So, for this part of the vlog, sisingit ako. Kasi napansin ko sa vlog na to, habang ini-edit ko, ang daming kulang. Eh, ang gusto ko, makapag-impart, makapag-share sa inyo ng experience ko talaga. Dahil nga, hindi ako nagdala ng camera at saka nag-vlog sa loob ng BIR kasi hindi pa ako ganun ka-confident. Tsaka baka ayaw din ng mga tao doon na masama sila sa video ko. Ayun, madami rin kasing tao doon. Kaya parang putol-putol yung mga details ng vlog ko. Kaya sisingit ko na lang para mas matulungan ko rin kayo. So, naglista ako dito. Talaga, kasi gusto ko talaga kayo matulungan. So, yun, let's start. Okay, first. So, sa BIR, ginto ako nagpunta. And pagpasok ng BIR, tatanungin ka kung anong kailangan mo, anong kukunin mo. Ang sabi ko is personal TIN. And then, yung sunod niyang tanong is for what purpose? Sabi ko, to register yung business ko. Sabi niya, ay hindi, register mo na yung business mo. Sabi ko pa, akala ko po, personal TIN mo na po yung kukunin para ma-register ko po yung business ko. Ang sabi niya, once na i-register ko na yung business ko, yun na yung magiging TIN number ko. So, sabi niya, i-register mo na yung business mo. Mayroon ka bang DTI na dala? Sabi ko, yes po. Meron ka bang Xerox ID? Xerox ng ID mo? Sabi ko, yes po. Oh, yun, register mo na. Tapos, doon na nag-start na, nagtuloy-tuloy na yung transaction ko sa loob. Kaya, ganun yung nangyari. Now, meron akong ibang
nababasa na iba yung nangyari sa kanila, iba yung requirements sa RDO nila. So, doon ko na-realize na case-to-case basis talaga siya. Depende talaga sa RDO. Yung iba kasi kailangan mo muna ng mayor's permit, ganyan. So, nagiging 2 days transaction. Basta ang dami, sa iba ang daming kailangan. Sa iba, konti lang yung kailangan. So, depende pa rin sa RDO. So, doon ko na-realize na you'll never know unless na kayo yung mismong pumunta doon sa BIR. Hindi tayo pwede dun sa sinabi kasi na ganito, sabi na ganyan. Ako, sobrang dami ko rin napagtanungan and ang dami ko din na-research before ako magpunta sa BIR. And sa totoo lang, ibang-iba yung expectation ko from what I heard and what I researched online. Sa experience ko, grateful ako kasi ang bait ng um, mga officers doon, yung mga nag-a-assist doon, mabait sila at saka lahat na ng kailangan ko nandun na sa loob. For example, wala naman akong dalang sarili kong resibo eh. So, nung tinanong nila, meron kang resibo o gusto mo doon sa i-refer na lang namin sa'yo. So, sa akin, para hassle-free nga, sa kanila lang din ako nagbayad. And then sa books, meron na din doon sa loob mismo ng office nila na nagtitinda ng books. So, hindi na talaga ako lumabas. Lahat ng kailangan ko nandun na. And ang naging major problem ko lang is yung DTI ko, hindi pa ako married doon. Hindi pa married yung status ko doon, kay Rodrigo pa ako. Pero yung nire-register ko kasi sa business ko is married na ako. Iba na yung apelido. So, yun lang yung naging major na problem ko. Although, yung DTI ko hindi pa updated, ni-register pa rin nila yung business ko. Yun nga lang, hindi po na nila binigay sa akin yung COR. Sabi nila, if ayusin ko daw today yung DTI ko and doon lang nila ibibigay yung COR ko. So, registered na ako, hindi lang muna nila ibibigay sa akin yung mismong papel ng Certificate of Registration. So, yun yung ginawa ko. Paglabas ko ng BIR, registered na ako. Kailangan ko lang i-submit yung updated na DTI ko. And then, tapos na ako. Yun lang talaga yung nagpahaba ng araw ko sa BIR. Yung iba, tinanong nila ako, buti daw wala akong penalty sa BIR. Since yung DTI ko is 2021 siya registered, pero this 2024 lang ako nag-register sa BIR. May nagka-penalty daw yung iba doon, pero sa akin, wala namang penalty. Sabi ko nga, case-to-case basis talaga siya. Hindi mo malalaman unless ikaw talaga mismo yung magpunta doon. So, I suggest talaga maglaan kayo ng isang araw sa pagpo-process, pagre-register, ganyan. Para, yun, tapos na talaga kayo. Pero ni-register na nila ako, balikan ko na lang daw sila within today para i-submit yung updated na DTI ko. Binigyan na rin nila ako ng books. Registered na rin siya. And yun na lang talaga yung kulang ko. Finally, nandito na yung DTI ngayon. Babalik ulit tayo sa BIR naman para ipasa to. And then yung next step, hindi ko sure eh. Hindi ko alam kung after ba nito, bibigay na nila yung COR ko. Pero alam ko yung resibo mga 2 weeks pa. Yan, balik muna tayo. Balik na kami. Wala na kami ma-parkingan kaya sa McDo na lang. Hi! It's 3:11 p.m. and finally, tapos na ang aking paghihirap. And finally, ito na. Registered na ang business ko. Pero balik pa ako after 1 or 2 weeks para sa resibo. I'm so happy na finally registered na. Totoo na to. For real. Ngayon, pauwi na kami dahil may work pa ang aking husband. Thank you so much for my patient husband. Lagi namin iniikot-ikot ang mga Bulacan para sa business ko. Thank you for being so supportive. So, it's March 12. Nag-work ako habang
papunta tayo sa BIR. Actually, hindi sa BIR, din sa accredited ng BIR na gumagawa na resibo. Doon ako nagpagawa. Hindi ako nagpagawa sa iba or sa outside. Hindi ako naghanap. Kasi nagtanong naman si BIR if ako daw ba magpapagawa or dun sa i-refer nila. So, syempre, para once, one day transaction na lang, hindi pa ako maglipat-lipat. Sabi ko, doon na lang po sa i-refer nyo. Tapos, yun lang. Tapos sila na bahala sa lahat. Hassle-free na siya for me. Ngayon, nag-text kagabi yung sa resibo na pwede ko na siyang i-claim. Kaya ngayon, i-claim namin siya. Hindi ko lang sure if after kong ma-claim yon is okay na or kailangan ko pa siya ulit dalhin sa BIR para i-check nila. Hindi ko sure pero pwede ko naman siya itanong mamaya. Yan, so, itatanong natin yun mamaya para sure tayo sa mga gagawin natin. Yan, update ko kayo pag nandun na. Ako na yung resibo. Tapakita ko sa inyo kung saan yung building na pinangkuhaan ko. Ito yung BIR, tapos dun lang sa kapilang building na yun yung pag-claim ng resibo. So, 10 pieces to na, or 10 booklets for 1,500. Doon ako sa mismong BIR nagbayad. Kaya nung pagpunta ko doon sa building, ano kasi pangalan? Nakalimutan ko kung ano yung pangalan eh. Kasi may nag-text lang sa akin na doon ako kunin itong building, ganitong oras. May magte-text sa inyo kung kapag ready na yung resibo nyo na i-claim. Yun sa akin, March 5 ako nag-register sa BIR and then March 12 ngayon, March 12 ko siya nakuha. So, exactly 1 week lang ready na yung resibo ko. Mabilis lang siya talaga, as in nakakataranta lang sa una. So don't panic. Don't panic, lagi ka magtatanong. Tapos tinanong ko rin sa kanila, kailangan ko pa po ba bumalik sa BIR, may kailangan pa po ba akong gawin doon para sa resibo na to, ganyan. Wala na, okay na daw. So yun, wala naman masama magtanong. Minsan kasi talaga napapangunahan tayo ng takot, kaba kapag mga ganyan na ng mga government requirements, pero walang masamang magtanong para hindi rin tayo nagkakamali. Okay lang. Let's be a responsible taxpayer. So, gusto ko lang mag-explain before ko i-end yung vlog. Mukha kasi akong hasal na hasal sa mga nangyayari. Siguro nga kasi ang expectation ko, personal tin lang yung gagawin ko doon. Pero ang nangyari, i-register ko na pala yung business ko. In short, OA lang ako. Pero yung totoo, it's hassle-free kasi as in, pwede mo naman itanong sa kanila if may hindi ka sure and ina-assist ka naman nila. Pati yung mga guards doon, sinasabihan pa ako, huwag ka masyado pa-stress. So, yun, mabait sila doon. And masaya ako. It feels fulfilling na nagawa ko yun by my own dahil kahit first time ko lang, diba? Talagang ginawa natin siya, pinurso natin siya. Huwag kayong matakot na register yung business nyo, especially sa mga small business owners. Dadating naman talaga yung time na kailangan natin i-register yung business natin. Napaaga lang ngayon. So, huwag kayong matakot. Maraming tutulong sa inyo. Kagaya ko, gustong-gusto ko makatulong sa inyo. You can always message me sa Instagram, nandun yung, nasa description box yung aking username. And tsaka na natin i-tackle yung mga filings quarterly, annually. Gusto ko kasi first hand ko siyang ma-experience before ko siya i-share sa inyo. So, yun lang. Thank you for watching the vlog. Bye! Thank you.